Sa video ito, magmomotor tayo papunta sa probinsya ng Camarines Sur na matatagpuan din natin sa rehiyon ng Bicol. Kilalang probinsya sa magandang tanawin at natural na atraksyon. Welcome to Partido Riviera, Pride of Patitina. Ganda naman! Doon tayo. Ganda ng spot doon. Kaya mula sa aking probinsyang pinanggalingan, magmomotor tayo simula dito sa Sorsogon papunta sa bayan ng Siroma na matatagpuan din natin sa probinsya ng Camarines Sur. I love Siroma. Wow! Ganda naman ng bayan na to. At muli kong ipapakita sa inyo ang malaparaisong ganda ng Kabikulan. Na sigurado ako kapag napanood nyo to ay dadagdag nyo na to sa mga listahan na pupuntahan nyo. Ganda dito oh! Oh, ganda. Kaya tara, samahan nyo kami sa unang episode ng moto adventure natin sa Siroma simula dito sa probinsya ng Sorsogon. Uulan pa yata. Okay, kumusta kayo mga tol? Pasensya na kayo at nanahimik ako sa last episode. Dahil pinagbigyan muna natin yung request ng isa nating subscriber. More on camping tayo. Kaya nag-ASMR tayo last episode. Pero ngayong episode, wala muna tayong camping. Pero papunta tayo ng camping. Hahatiin ko muna siya kasi mahaba-habang biyahe na to mga tol. Dahil ang pupuntahan natin campsite ay halos babiyahe tayo ng 5 oras. 5 hours. Simula dito sa base camp natin sa bayan ng Kasiguran, Sorsogon, papunta tayo ng Siroma, Camarines Sur. Pero meron tayong mga kasama sa biyahe na to. Si Bro Francis Urbane Adventures na lagi naman natin nakakasama sa mga moto camping natin. Okay, mamaya kwentuhan tayo. Malayo-layo yun magiging biyahe natin at maraming bayan ang dadaanan natin. Maliban dito sa probinsya ng Sorsogon, dadaan tayo ng probinsya ng Albay. Stop over tayo ng Tabaco City, Albay para antayin si Bro Francis. Tapos tutuloy kami sa biyahe. Dadaan tayo ng Tiwi, Sangay, tapos dadaan tayo ng Goa at Tinambak. Ayan yung mga bayan na dadaanan natin. Tapusin nyo itong episode na to dahil kung gusto nyo makapunta ng Siroma at ilang oras ang magiging biyahe natin, titignan natin at bibigyan ko kayo ng idea. So nag-take up ako dito sa bayan ng Kasiguran ng alas 9. Naitago ko na yung phone pero umalis ako ng bahay dito sa base camp natin 9 AM. Kargado tayo ng gamit. Dala ko yung 2 tent na gamit ko sa pagka-camping. Samahan nyo ako sa moto camping adventure na to. Lakas ng ulan dun mga tol oh. Dadaan tayo dyan. Mukhang mapapasilong tayo sa biyahe nito. Bago nga pala tayo magtuloy-tuloy sa biyahe, meron lang akong mga gusto pasalamatan, yung mga sponsor natin. Maraming salamat sa Shifa Philippines, Shifa Tires. Yan yung gulong na gamit ko sa bawat biyahe natin. 3 taong ko na yung gamit mga tol. Mapagkakatiwalaan, mapa-on-road, off-road man ang biyahe nyo, subok ko na yan. At maraming salamat din sa Spread Metal Philippines, Spread Metal Oil. Kaka-change oil ko lang, kaya ang lakas ng loob natin ngayon mag long ride. And syempre, nagpapasalamat ako sa Great Outdoor Gear Store dahil yung ibang gamit natin ay galing sa kanila. So maraming salamat Great Outdoor. Kay Sir Ryan, maraming salamat kay Sir Ryan. Si Great Outdoor nga pala yung authorized seller din ni SWS Wheel Hike. So kung gusto nyo makakuha ng mga legit product ng camping gear ng SWS Wheel Hike, kay Great Outdoor Gear Store kayo pumunta. Legit at branded talaga yung mga camping gear nila. Original brand. So yun lang, maraming salamat. At kay Boss Ivan Shi, happy birthday po Boss Ivan. Kaka-birthday niya lang. Advance po Boss Ivan, siya yung boss namin sa Shifa Philippines. More blessing to come po at good health lang po boss. Hanggang sa muli, magkikita po ulit tayo dyan sa NCR kapag may event na po si Shifa Philippines. Willing po lagi ako bumiyahe ng malayo. Gamit tong gulong niya. Ganda ng view sa location na to. Ito yung portion na palabas na tayo ng Coastal Road ng Sorsogon. Ganda ng view. Palabas na tayo ng city proper ng Sorsogon City. Bagong asfalto yung kalsada sa location na to. Harap ng DP. Kaso hanggang dito lang sa kanila. Grabe mga tol, ang dilim. Papasok na tayo sa proper ng Albay. Pero ito yung panahon dito. Mukhang daan lang naman. Pero kailangan natin makahanap na magandang masisilungan. All goods. Dito tayo nabutan ng ulan ha. Buti na lang may gasoline station dito. Maraming salamat po sa pagpapasilong. Ayun, maliwanag na. Tuloy na tayo sa biyahe. Pambihirang ulan no. Liwanag na dito sa unahan mga tol. Buti na lang papunta din yung ulan sa gilid, hindi papunta dito. Maliwanag na. Binasa lang yung paa ko.
Basang-basa ako. Gawa ng yung upgrade na galing sa kalsada, dito na pupunta. Kaya advantage din yung mga naka-scooter kasi natatago yung paa kapag maulan eh. Yung mga dekambyo, hindi. Tirik na tirik yung araw. Diba? Bihira ko nagkapote tayo, nagmukha tayong tanga sa area na to. Tayo lang yung nakakapote. Okay, dito na tayo dadaan. Nasa Albay proper na nga pala tayo mga tol. At tatagos tayo ng Puro, Legazpi, Embarcadero, yung coastal road nila. Tsaka diretso na tayo ng Tabaco. Kakadaan lang natin mga tol ng sentro ng Legazpi City. Papunta na tayo ng Tabaco. Asap na mainit pa dito. Maganda yung panahon dito, di man lang umulan. Nagdagdag ako ng gas mga tol, 178 pesos. Pero dito na tayo sa sentro ng Tabaco Albay, Tabaco City. Papunta tayo ng simbahan dahil nandun si Bro Francis. Doon kami magkikita. Nasa loob daw siya eh. Hi bro! Malayo-layo yung magiging biyahe natin ngayon ha. Hindi ako ASMR ngayon. Nakamotovlog muna ako. Ito sisibat na kami ni Bro Francis. Dito kami nagkita sa may simbahan. Ito yung lumang simbahan ng Tabaco City, Albay. Ngayon, tutuloy-tuloy na ata kami hanggang Seroma. So bahala na kung saan kami mag-stop over. Makikita nyo yung ganda ng rota sa location na to. Simula dito sa Tabaco, dadaan tayo ng Tiwi. And papunta tayo ng Sangay. At dadaanan natin yung Patitinan hanggang dediretso tayo ng Tinambak. Bali, doon na yung mga crossing papunta ng Seroma. Welcome to Malinaw, Albay. Isa sa mga lugar at bayan dito sa Albay na binabalik-balikan ko dahil meron dito magandang spot. Raw campsite, nandito yung spot na yon, tabing dagat. Ang ganda kasi ang dami na lang ago trees doon. Tsaka libre. Wala tayong binabayaran. At mababait ang tao dito. Ito yung unang pagkakataon mga tol na makakarating ako sa bayan ng Seroma. Pero matagal ko na to nasa bucket list din na mapuntahan nung panahon na nag-rides pa lang tayo. Pero ngayon, hindi lang natin mapupuntahan. Makakapag-camping pa tayo sa lugar na yun. Talagang double unlock yung magiging adventure natin. Napuntahan pa natin, nakapag-camping pa ako. Kaliwalas ng kalsada dito mga tol. Ganda. At ito yung Mount Malinaw. Nakapag-camping na din kami dyan. Dyan na parte oh, baba lang. Yung merong ilog. Ang ganda dyan eh, malamig. Tsaka mababait din yung tao at active yung mga barangay official. Nakalimutan ko na kung anong barangay yan. Welcome to Tiwi, Albay. Dito na tayo sa proper ng Tiwi. Time check, 11:51. Nakarating tayo sa bayan ng Tiwi, Albay. So almost 3 hours na tayo bumabiyahe. Meron pa tayong mga mahigit 3 oras pa rin na rorotahin dahil sa mga korbadahan na daan dito at matatarik na kalsada. Medyo dun tayo matatagalan. Dinarayo din tong bayan na to tuwing Semana Santa. Ito yung Tiwi Church. Minsan din kami napunta dito kapag Holy Week talaga. Ito yun. Welcome to Tiwi. Ganda ng portion na to sa kanila. Ang lago ng mga punong kahoy. Makahay pa yung kalsada nila dito kumpara sa mga nadaanan natin. At yung Tiwi Albay mga tol, meron silang geothermal. Madadaanan natin yan, papakita ko sa inyo. Ito yan, ito yung geothermal site nila. Ayan, Philippine Geothermal. Presko na ng kalsada dito. Nakakaramdam na tayo ng makahoy-kahoy. Tsaka ito na yung simula ng akyatan. Tapos tabing dagat matatanaw natin. Ang presko naman dito sa kanila oh. Ito na yung magiging view natin mga tol. Tabing dagat. Dito di na ganun kagandahan yung kalsada. Meron na mga lubak-lubak. Pero ito bago.
Akala kong haba. Kli lang pala. Yan na, oh. Puro tabing dagat ang dadaanan natin. Ay, ganda ng portion na to, ha. Yan lang. Malalalim kurbadahan dito, mga tol. Dito mayaman sila sa tubig, mga tol. Kasi itong kabundukan na nasa gilid natin, nasa left side natin, maraming nilalabas na tubig. Kaya meron tayo dito mga madadaanan na flowing lang yung tubig. Tapos meron mga naglalaba, naliligo. Kanina meron na kami nadaanan eh. Tingnan natin dito. Ito yung magandang portion dito. Wow, tayo. Ganda par. Ito na, welcome to Horoan. I love Horoan. Tsaka ito yung napapansin ko dito, ang dami na lang ganitong mga bato. Parang yan yung ginagawang dinidikit dun sa ano, design sa poste ng bahay. Ayan yun eh. Oh, ayan, ganda. Liliko tayo sa kabundukan na yan eh. Meron tayong aakyatan dyan. Sana, ayun yung simbahan, mga tol. Yung dinarayo dito sa Horoan. Maraming turista dyan kapag Holy Week. Dito meron ako nakita mga naliligo at saka naglalaba. Meron sila dito mga flowing water. Natural water yan, galing sa bundok na to. Ganda ng lugar na to, oh. Tamang pahinga lang si Papsi, oh. Nag-lunch. Ganda ng spot niya. Nagdi-deliver. Tayo yung kalsada, oh. Zigzag. Tapos papunta na tayo dyan sa kabila. Dito na tayo sa kabila. Pagkakatanda ko, meron ditong napakaikli na daan bago naman tayo makarating sa ganitong kalsada. Ganda par. Ganda pagmasdan ng dagat. Ganda ng portion na to. Sarap par. Nakakamiss naman tong spot na to. Parang ganda pumunta dun, oh. May rose spot lang dito. Panalo par. Ayun lang. Hindi na ganun kagandahan yung kalsada. Opya. Ito yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang liit niya par. Tapos balik naman tayo sa asfalto. Bigla siyang ano, pababa. Kung meron dump truck tayo kasalubong, wala. May ipit tayo dun. Wow, sarap pagmasdan par. Okay na dito. Ito yung madalas na nagkakaroon ng landslide, tong portion na to. Halos natatakpan tong kalsadang to. Nalagyan na nila ng ganito para makontrol yung ano, pagbagsak ng lupa. Effective kaya yan? Grabe, nagmapa-mapa na dito yung asfalto. Kopya. Dahan-dahan lang tayo. Yung kalahati, mapa. Yung kalahati, maganda-ganda, konkreto. Uy, pera pa ako. Sakat ng ganong lubak. Yung tipong hindi nakakaikot yung gulong natin. Ganda ng vibes na to. Pero paakyat tayo dyan, oh. Ayun, oh, may kalsada dyan sa taas. Ito na yung boundary, mga tol. Wala na yung arko. Ito kasi yung boundary na ng Tiwi
Tapos ito, Camarines Sur. Ayun, oh. Sangay. Wala na yung Arco par. Dito, pipicture na lang ako dito. Sarap dito magmotor talaga. Ganda ng spot na to, oh. Wow. Nakaka-relax to par. Ganda ng bundok na yan. Nakadungaw sa atin. Welcome to Partido Riviera, Pride of Patitinan. Solid, oh. Ganda naman. Ay, init pala sa portion na to. Doon tayo. Ganda ng spot din, oh. Tamang pahinga muna kami dito. Ganda, oh. Wow. Solid. Ito, perfect spot para magpahinga. Gawa ng merong 2 punong kahoy, tsaka merong mga upuan. Tapos, ito yung view natin. Ganda. Okay, let's go. 3 hours pa? 2 hours pala. 2 hours na lang yan. Malapit na lang yan. Anong oras na? Alauna na hapon. 1 PM. Ganda ng spot na ito mga tolo para magpahinga. Ayun, dadiretso na kami sa biyahe. Dahil 2 oras pa magiging biyahe namin. Let's go, bro. Tamang rides lang. Ayun lang. Mukhang aabutan tayo dito ng malakas na ulan. Ganda naman dito para. Ganda dun para. Yung mga pinakapik ng bundok na to. Ay, puro na tayo sa baba. Doon yung kalsado sa kabila, oh. Kung kanina yung kalsado na nasa kabila ay nasa pataas, ngayon pababa. Pababa na naman tayo. Pag pabalik, doon naman tayo paakyat. Ay, ganda dito paro. Lakas ng ulan doon. Ang dilim. Mukhang papunta na siya dito. Ganda ng isla na yan. Tapos merong mga lokal sa kabila. Hindi siya private island, oh. Kasi merong mga lokal na nakatira. Ganda naman dito, kaso nakakatakot kapag may bagyo. Nasa open area sila. Time check mga tol, mag-aalas 2 na ng hapon. So almost 4 hours na yung pagmamotor natin simula sa Sorsogon. At nasa kalagitnaan pa lang tayo. Sabi ko sa inyo, matatagalan tayo sa mga korbadahan na to. Kaya yung Google Map na yan, pagka tinype nyo 5 hours, matik mag-add kayo dyan ng mga 1 oras para sa korbadahan, tigil, at iba nyo pang aberya. Ganun yung diskarte dyan sa Google Map. Huwag kayo mag-expect na 5 hours darating kayo dun sa spot talaga. So almost mga 6 hours to 7 hours. I love Toraqui. Ay, ang ganda dun, oh. Ganda ng pagka-mountain niya. Yung peak. Oh, ganda. Kung kanino man po yan, pwede niyang gawing campsite. Gandang spot. Mukhang wala talaga tayong taka sa ulan na to. Tumbok na namin, oh. Ulan. Pero mabilis-bilis siya gumalaw papunta na dito. Sana papunta dito yung rota natin. Para di talaga natin matumbok. Pero kung papunta dito, ulan na malala to. Wala, liliko talaga kami mga tol, oh. Kung diretso sana pwede. Liliko kami. Ito yung simbahan ng Sangay. At dito tayo sa downtown nila.
May Petron sila dito, sakaling magpapagas na kayo. Presyohan 83, mataas. May first time ko makarating dito sa Goa, Camarines Sur. Ang susunod na bayan na dadaanan natin, Tinambak. Ayun yung alam ko na. May McDonald's sila dito, oh. Ayos, malaking bayan to. Tapos magtitinambak tayo. Ayun na yung bayan na susunod, Tinambak. Time check mga tol, alas 2 na ng hapon. Meron pa kami isang oras na biyahe bago makarating tayo sa bayan mismo ng Seroma. Approaching pa lang tayo ng bayan ng Tinambak. Ayan o, 19 km going to Tinambak. Grabe, ang daming patsi-patsi. Ayun, buti naman. May asfalto na. Ito na, going to Tinambak na tayo. Grabe yung daan sa Goa. Puro patsi-patsi mga tol. O, dito na kami nakatigim ng asfaltong ganito, maganda-ganda. Mukhang dito bumagsak yung malakas na ulan, no? Ito na yung pinagkaiba ng konkretong kalsada. Tapos dito sa pinagpatsi-patsi, yung patsi-patsi, hindi agad na-absorb niya yung ulan. Pero yung konkretong kalsada ay na-absorb niya agad yung buhos ng ulan. Sa patsi-patsi, nai-stuck. Kaya ingatan nyo yung mga ganyang portion, kasi madulas yan. Lalo na kapag di quality yung gulong nyo, di kayo naka-Shifa tires, matik yun, madudulas kayo nun. Dito mga tol, wala na mga lokal na nakatira, oh. Kakatakot dumaan dito pagkagabi. Pero kahit pa paano may solar. Ayan, may mga solar. Ayan pa yung ulan, lakas-lakas yan. 7 km, approaching na tayo sa Tinambak. Pero mukhang nandito na part yung Seroma. Dadaanan pa rin talaga natin yung ulan na yan. Ang daming patsi-patsi, oh. Ang daming patsi-patsi mga tol. Straight, ang haba. Buti na lang talaga, kapit na kapit yung gulong na gamit natin. Madalas kasi yan mga tol. Tinambak and Seroma. Ayun na nga. Pati dito paglabas may patsi-patsi par. Ito yung ano nila, Municipal Hall, Tinambak. May gas station dito. Pero di ko kasi alam kung kalahati na ba to o wala na talaga, pabawas na. Hindi na bumaba eh. Dito lang pumali yung ano ko, fuel gauge. Going to Seroma. So hindi na tayo magda-downtown ng Tinambak. Merong crossing kaming pinasukan going to Seroma. Umuhos na nga. Okay, tumila na mga tol. Diretso tayo sa biyahe. Tuloy tayo sa biyahe. Grabe yung ulan na yun. Bigla-bigla na lang nabuhos. Meron pa kami mga 1 hour bago tayo makarating ng spot talaga. Malayo-layo pa. Pero yung ambon tuloy-tuloy pa rin. Sana lumabas na yung haring araw. Ayan, bumababa na yung fuel gauge ko. Akala ko sira. Ganda dito, Manyog, Malasiargao. Ayun, uminit na. Kanina ka pa namin ninaantay. Thanks Papa G. Loko talaga yung ulan na yon. Binasa lang kami ng kahit pa paano kakante. Tapos mainit na. Ah, ganda na ng panahon. Mainit na. Grabe yung pagkatuyo dito, oh. Sobrang init siguro. Ah, may daan doon.
Napakaganda mag-road no. Ah, may ano dun, parang spring. Parang may spring dun bro. Balikan ko lang. Spring. Ha? Tingnan ko lang. May doon pa nga dun oh. Pwede mag-explore. Pro camping. Check natin tong spring na nadaanan natin. Asan na yun? Ah, fall siya. Falls sa baba. Adalidad Resort. 20 pesos entrance, 250 yung cottage. Rough road yung daan. Pero mukhang kaya naman. Kayang-kaya ng motor. Ah, mababa lang mga tol. Nasa baba pala. Bababa mga tol. Asan yung tarpaulin nila? Ayan oh. Ganda kasi oh. Sayang. Sisipag ng mga estudyante dito. Naglalakad mga tol. Ah, sisipag. 19 kilometer, makakarating na tayo sa sentro ng Seroma. Wow. Ganda oh. Parang yung sa window ng laptop natin, kung titignan, ang ganda. Meron pa talagang mga ganitong mga gandang tanawin dito sa Bicol. Lalo na dito sa bayan ng Seroma. Ang daming mga gandang lugar dito. Maliban sa beach na pupuntahan natin, yung Daldagon Peak, isa sa dinarayo talaga. Ito yung karamihan talaga dito sa Seroma. Yung mga burol na yan. Ganda pagmasdan. Poblasyon Seroma. Eto na. Papasok na tayo sa mismong bayan ng Seroma. Ganda. Wow. Ganda dito par. Para lang ako nasa ibang lugar. Ganda niya pagmasdan. Lakas maka isla vibes oh. Ganda nitong portion na to. Grabe, napawi yung pagod ko dun sa biyahe. Ganito pala kaganda dito. Papunta pala sa bayan, talagang mamamangha ka na. I love Seroma. Narating din namin yung landmark na to. Alas 4, sakto. Dito na tayo mismo sa bayan ng Seroma. Nag-picture lang kami dun mga tol, pero kailangan namin habulin tong sunset na to. Makarating tayo sa beach. Ganda ng view. Wow. Ganda naman ng bayan na to. First time ko talaga makarating dito. Ito na yung sentro ng bayan ng Seroma. Ang liit lang ng bayan nila mga tol. Okay. Bili tayo gulay bro. Gulay. Dito daw meron kami madadaan ng gulay. At ganda ng lugar nila. Napakapayapa lang. Gulay. Ayan bro. Pakyat. Eto, titinda ng gulay. Ito, repolyo na lang. Namimili muna kami dito. Pero ito na din pala yung rota. Paligid na? Diretso na. Okay, all goods. Nakabili na kami ng mga kailangan namin sa camping. Ito yung daan papunta ng beach na pupuntahan namin dito sa Seroma. Napakaganda ng bayan nila. Napakapayapat, maliit lang. So dito ko na din siguro tatapusin tong episode na to.
Magkita-kita tayo sa susunod nating episode. Abangan nyo yung pagkakamping namin dito sa lugar ng Seroma. Okay, dito naman ako magpapaalam. Maraming salamat sa inyong panonood at sa pagsama sa aking malayong biyahe na to papunta sa bayan ng Seroma. Hanggang dito na muna. Paalam.